Kristiyano po ako pero hindi ako naniniwala na may second coming. Yep, Kristiyano ako pero hindi naniniwala na may second coming. Kasi kung iisipin mo po, ilan taon na ba si Jesus? Di ba parang thousand years old na si Jesus? Tapos kaya niya pa rin mag-second coming? Ako nga, 40 pa lang minsan. Hirap-hirap na mag-second coming. Married for 20 years, nakakapag-second coming ka pa, sir? Loko kapag second coming pa daw siya. May mga tao talagang para lang sila ay makapagpasaya ng tao, ay pati ang ating Panginoong Jesucristo ay gagawang pa ng istorya ang kakatatawanan na hindi naman karapat dapat dahil yan ay blasphemy sa harapan ng Diyos. Pero gayon pa man, patuloy pa rin nilang ginagawa para lang sila ay makapag-entertain ng tao, para lang sila ay maging katawa-tawa sa harapan ng marami na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At kitang-kita nyo naman na enjoy pa siya sa kanyang pinaggagawa at sinasalita. Maging ang mga audience na nakikinig ay tuwang-tuwa pa sa mga birong ganyan para sa ating Panginoon. Pero alam nyo kung ano yung nakakalungkot? Na hindi nila alam ang kanilang sinasabi, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, hindi nila alam. Para lang sa kanilang sarili ay katawa-tawa yung kanilang pinagsasalita. Katawa-tawa yung kanilang mga biro patungkol sa ating Panginoon. Pero hindi nila nalalaman na yung ginagawa nila ay sobrang kabastusan sa harapan ng Diyos na manlilikha sa lahat. Because sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Yan ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. May mga tao na talaga namang sagad-sagad kung gumawa ng kasalanan. Sagad-sagad kung gumawa ng kasamaan patungkol sa ating Diyos. Sagad-sagad pagdating sa mga bagay na hindi naman kinalulugdan ng Diyos, na yan ay kinapupuutan ng Diyos pagdating sa mga ganyang bagay at kasalanan. Pero saan ka? Sinasabi dyan ng Biblia, sila ay mga tunay na nagagalak. Sobrang saya pa nila na ginagawa ang mga bagay na yan. Nakalagay na yan sa Biblia noon pa. Kaya alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi nangangahulugan na hindi pa sila hinahatulan ng Diyos sa ngayon ay para bang walang pakialam ang Diyos sa ganyang mga bagay na pinaggagawa ng mga taong masasama. Kundi may tamang panahon para sa kanila. Marahil ngayon ay nag-i-enjoy sila. Marahil ngayon ay natutuwa sila sa kanilang mga pinaggagawa sa pambabastos sa ating Panginoon. Marahil ngayon ay gustong-gusto at punong-puno sila ng kagalakan sa paggagawa ng mga ganyang bagay. Pero hindi nila nalalaman na isang araw ay dadating ang matinding hatol ng Panginoon sa bawat sangkatauhan. Yan man ay mananampalataya o hindi. Kaya sinasabi ng ating binasa, hindi nangangahulugan na hindi pa sila hinahatulan sa ngayon ay para bang walang pakialam ang Diyos. Makikita nyo mga kaibigan, mga kapatid, isang araw, lahat ng mga tumatawang yan, lahat ng mga nambabastos sa Panginoon at hindi pa rin sila nagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, isang araw, lahat ng kanilang mga nginiti sa mundong ito, yan ay hindi na nila kayang gawin pagdating nila sa impyerno dahil doon ay walang kaligayahan, walang kagalakan, wala kang ngiti makikita sa mga kaluluwa na nasa impyerno dahil lahat ng mga taong nandoon ay nasa nga pagdurusa. Though a sinner do evil 100 times and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. Ang isang masama ay gumawa man ng ilang daang beses na kasamaan sa mundong ito at ang kanyang buhay ay humaba. Hindi mo kailangang kainggitan yan, kaibigan kapatid. Maraming masasama ngayon. Bakit nagtataka ka hanggang ngayon buhay pa rin? Hindi nangangahulugan na walang pakialam ang Diyos dyan. Sinasabi ng ating binasa na mas maigi pa rin, mas mainam sa'yo na ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, may pagkakilala sa Diyos dahil yan ay magiging pakinabang sa'yo. At ang mga taong gumagawa ng kasamaan na kahit na ang kanilang buhay ay humaba pa sa mundong ito, yan ay walang kapakinabangan lahat yan. Dahil yan ay magiging tapon pagdating sa impyerno. Dahil tatandaan mo, wala nang ibang mas mabuti pa kung ang tao ay nasa panig ng Panginoon. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Napakalinaw ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi ikabubuti ng isang masama ang kanyang paggawa ng masama. Dahil nalalaman natin ang kanyang araw, ang kanyang oras kung siya ay hindi tatalikod sa kanyang mga kasalanan at hindi siya mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nabibilang na ang kanyang kaligayahan sa mundong ito.
Yes, sabihin nating umidad siya ng senior, pero alam mo na hanggang dito na lang yan sa mundong ito. Hanggang dito na lang yung kanyang kaligayahan na gumawa ng kasamaan. Dahil pagdating sa impyerno, tapos na ang maliligayang araw ng mga taong ganyan ang pag-uugali pagdating sa Panginoon. Dahil pagdating sa impyerno, puro pasakit ang mararanasan ng tao. Yung pagngiti-ngiti, yung pagtawa-tawa ng mga taong yan, hindi na nila kayang gawin yan dahil sila ay nasa kaparusahan na. Yes, marahil ang mga bidyong ito ay pwede rin nilang gawing katatawanan. Hanggang ngayon, marami pa rin gumagawa ng mga ganyang bagay. Pero okay lang, sige lang, magkaligaya kayo sa mga araw na ito. Pero tatandaan nyo, hanggang ngayon, kung kayo ay hindi pa rin sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at dumating ang inyong takdang araw, yung mga ginagawa nyong pagngiti-ngiti, yung ginagawa nyong pagbablasphemy sa ating Panginoon, yung ginagawa nyong pangangasar, pangkukutya, hindi nyo na kayang gawin yung pagngiti nyo pagdating nyo sa impyerno dahil doon, puro pagsisisi ang inyong mararanasan. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Napakasimple lang po ng sinasabi ng Biblia. Tatandaan nyo, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ibig sabihin, kung ano ang iyong itinatanim, siya rin mong aanihin. Kung ganyan yung itinatanim mo habang ikaw yung nabubuhay dito sa mundong ito, yan rin yung aanihin mo. At kung ang ikaw naman ay gumagawa ng katapatan, kaayusan sa harapan ng Diyos, yun din ang aanihin mo. Kaya kaibigan, kapatid, kung ikaw napapanood mo ito sa panahong ito habang ikaw ay buhay pa, tignan mo, magmuni-muni kang maigi kung tama ba ang lahat ng iyong ginagawa para lang makapagpatawa ka, para lang makapagbigay ka ng kaligayahan, para kumita ng gagarampot na salapi, ay gagawin mo ang mga bagay na yan para sa Panginoon. Mag-isip-isip ka dahil hindi pa nahuhuli ang lahat. Kung ikaw ay buhay pa ngayon, may lakas ka pa, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Manampalataya ka sa Kanya. Kung gusto mo ako makausap, personally, share ko sa iyo ang gospel, mag-PM ka sa akin kung maaabot ka ng mensaheng ito. Nawa naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.